Mabagal na binabagtas ng isang itim na kotse ang makapal na hamog na bumabalot sa paakyat at liku-likong kalsada ng Tagaytay ng hapong iyon. Mahigpit ang hawak ni Divina sa manibela, pilit na pinapakalma ang matinding panikip ng kanyang dibdib na bigla na lamang umatake. 2 taon na ang lumipas simula nang bawian ng buhay si Patricio, ang kanyang asawa, dahil sa biglaang pagkabigo ng puso. Sa loob ng 2 taon na iyon, ni minsan ay hindi naglakas loob si Divina na tumuntong muli sa mansyon na ito na nagsilbing bakasunan nilang mag-asawa. Masyadong maraming matatamis na alaala na nauuwi lamang sa matinding pag-iyak sa tuwing naiisip niya. Ngunit ngayong araw, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Buo na ang desisyon niyang ibenta ang mansyon. Ang mataas na bayad sa buwis sa lupa at ang kirot sa tuwing maaalala niya ang lugar na ito ang nagtulak sa kanya na bitawan na ito ng tuluyan. Naisip niya na gagamitin niya ang natitira niyang ipon para magbayad ng mga tagalinis bago niya ito ipaskil sa mga nagbebenta ng bahay at lupa. Pagliko ng kanyang sasakyan sa pamilyar na mabatong daan, papunta sa tarangkahan ng mansyon, napakunot ang noo ni Divina. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata para makasigurado kung tama ba ang kanyang nakikita. Laking gulat niya sa tumambad sa kanya. Walang matataas na talahib. Walang kupas na pintura. Ang kahoy na bakod ng malaking bahay ay kumikintab na tila baka pipintura lang nito ng barnis. Pinarada niya ang sasakyan sa labas ng tarangkahan. Bumaba siya ng may taga-alinlangan. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay dumampi sa kanyang mahabang bestida. Pilit itong iwinawagayway. Nilapitan niya ang bakod at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita niya ang buong bakuran. Ang mga rosas na paborito ni Patricio ay namumulaklak ng napakaganda. Hindi ito mga ordinaryong rosas, kundi mga inangkat pang binhi mula sa ibang bansa na inalagaan ng husto ng kanyang asawa. Tandang-tanda ni Divina kung gaano kahirap buhayin ang mga bulaklak na iyon. Kailangan ng matinding pag-aalaga, tamang pataba, at sapat na tubig araw-araw. Kung 2 taon nang walang nakatira sa lugar na ito, dapat ay matagal nang natuyo at namatay ang mga halamang ito. Pero kabaligtaran ang nakikita niya ngayon. Ang mga talulot ay sariwang-sariwa at namumukadkad. Ang lupa sa paligid nito ay basa pa, senyales na baka kaninang umaga o hapon lang ito nadiligan. Bumilis ang tibok ng puso ni Divina. Sunod-sunod ang mga tanong na pumasok sa kanyang isipan. Sino ang nag-aalaga sa lugar na ito? Si Rico kaya, ang pinsan ni Patricio na pinagkatiwalaan nila ng susing reserba para sa tagalinis. Pero palaging nagrereklamo si Rico na abala siya sa kanyang trabaho sa Maynila at madalas pang manghingi ng pera kay Divina dahil nalulugi raw ang negosyo nito. Imposibleng maglaan ng oras at pera si Rico para alagaan ang mansyon na ito na napakalayo sa syudad. Kinuha ni Divina ang susi mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ipasok niya ang susi sa kandado ng tarangkahan. Hindi kalawangin ang kandado at napakadulas nitong buksan. Pagpasok niya sa bakuran, naramdaman niya ang kakaibang sigla ng lugar. Malayong malayo sa inaasahan niyang abandonadong bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pangunahing pinto. Napakalinis ng labas. Walang alikabok sa marmol na sahig. Mayroon pang isang pares ng tsinelas na maayos na nakapatong sa gilid ng pinto. Mukhang bago ang tsinelas na iyon. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Divina. Para siyang isang estranghero na nagbabalak pumasok sa bahay ng ibang tao. Kahit na malinaw sa titulo na nakapangalan ito sa kanila ni Patricio. Idinikit niya ang kanyang tainga sa makapal na pintong gawa sa matibay na nara. Tahimik. Walang ingay mula sa loob. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at maingat na ipinasok ang susi sa pinto. Bumukas ito ng walang anumang lagitgit. Agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy ang bango ng loob ng bahay. Hindi amoy kulob na parang lumang bahay, kundi amoy ng paboritong pampabango ni Patricio na amoy labanda. Humakbang papasok si Divina. Nang angatog ang kanyang mga tuhod nang matapakan niya ang malambot at malinis na alpombra sa bulwagan. Inilibot niya ang kanyang paningin. Lahat ay nasa ayos. Ang mga mamahaling kurtina ay maayos na nakatali para makapasok ang liwanag ng hapon. Kumikintab ang sopang gawa sa balat sa gitna ng silid. Ang mesang gawa sa salamin ay walang kahit anong marka ng daliri. Kahit ang florera sa ibabaw ng hapagkainan ay may sariwang mga bulaklak. Tumayo ang mga balahibo ni Divina. Hindi ito gawa ng multo. Gawa ito ng tao. May nakatira rito. May isang taong inangkin at inalagaan ang bahay na ito na parang kanya. May mga dayuhan kaya na nakapasok ng walang paalam. Pero kung naghihirap sila,
Saan sila kukuha ng pambili ng mamahaling pampabango at pambayad sa pag-aalaga ng magandang hardin? Naglakad si Divina papuntang kusina. Napakalinis, nakasindi ang frigider at mahina itong umuugong. Nilakasan niya ang kanyang loob at binuksan ang frigider. Puno ito, may mga sariwang prutas, iba't ibang klase ng inumin, gulay, karne mula sa palengke ng mahogany, at iba pang mga pagkain. Tiningnan niya ang petsa ng pagkasira ng gatas at nakitang bago lang itong binili nitong mga nakaraang araw. Nanghihinang isinara ni Divina ang pinto ng frigider. Napaatras siya ng ilang hakbang. Unti-unting gumagapang ang takot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya nag-iisa. Kung sino man ang nakatira rito ay maaaring bumalik anumang oras. Ngunit mas matimbang ang pagiging mausisa ni Divina kaysa sa kanyang takot. Kailangan niyang malaman kung sino ang lapastangang nangahas na angkinin ang bahay na ipinundar ng kanyang mahal na asawa. Biglang may naalala si Divina, ang tanggapan ni Patricio. May isang lihim na silid sa likod ng malaking estante ng mga aklat doon. Doon itinatago ni Patricio ang kahadeyero at ang pangunahing makina para sa mga nakatagong kamera. Napakametikuloso ni Patricio pagdating sa seguridad ng pamilya. Nagpakabit siya ng mga maliliit na kamera sa mga sulok ng bahay na hindi napapansin ng mga ordinaryong bisita. Tahimik na nagdasal si Divina na sana ay gumagana pa ang sistemang iyon. Mabilis siyang umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ginamit niya ang mga dulo ng kanyang paa para hindi lumikha ng ingay. Nakasara ang pinto ng tanggapan ni Patricio. Dahan-dahan niya itong binuksan. Napakalinis din ng kwarto, katulad ng ibang parte ng bahay. Maayos ang mesa. Agad na dumiretso si Divina sa malaking estante ng mga aklat na nakadikit sa pader. Kinapa niya ang ilalim ng ikatlong patungan at pinindot ang isang maliit na nakatagong pindutan na gawa sa kahoy. May narinig siyang mahinang lagitik at bahagyang umusad paharap ang estante. Hinila ito ni Divina, gumawa ng sapat na puwang para makapasok ang kanyang katawan sa masikip na silid sa likuran nito. Sa loob ng lihim na kwarto, medyo kulob ang hangin. Pero naroon pa rin ang lahat ng kagamitan. Umupo si Divina sa maliit na silya sa harap ng mga nakapatay na pantalya. Pinindot niya ang pindutan para buhayin ang pangunahing computer. Umilaw ang palatandaan, umuugong ng mahina ang makina. Pigil hiningang naghintay si Divina na bumukas ang sistema. Umilaw ang pantalya at lumabas ang sagisag ng sistema ng seguridad. Pinindot niya sa tipaan ang lihim na salita na sila lang ni Patricio ang nakakaalam, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Bumukas ang sistema. Nahati ang pantalya sa maraming maliliit na kahon na nagpapakita ng iba't ibang sulok ng mansyon. Ang bulwagan, kusina, labas ng bahay, pangunahing silid tulugan, lahat ay walang tao sa mga oras na iyon. Nakahinga ng maluwag si Divina. Kahit papaano ay ligtas siya sa ngayon. Pero kailangan niya ng mga sagot. Pinagalaw niya ang pangkontrol at binuksan ang sinupa ng mga lumang recording. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari kagabi. Pinili niya ang dokumento na may petsa ng nakaraang araw. Bandang 8:08 ng gabi, nagsimulang gumana ang recording. Sa una ay puro walang tao ang nakikita niya. Pinabilis niya ang takbo ng recording. Walang ano-ano ay bumukas ang pangunahing pinto. Bumukas din ang mga ilaw sa bulwagan. Inilapit ni Divina ang kanyang mukha sa pantalya. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata. Isang lalaki ang pumasok sa sakop ng kamera. Naglalakad ito ng walang pakialam na parang siya ang may-ari ng bahay. Nakasuot ito ng puting kamiseta at pamilyar na damit pantulog. Tinakpan ni Divina ang kanyang bibig para pigilan ang pag-alpas ng kanyang tili. Ang mga damit na iyon ay kay Patricio. Tandang-tanda niya ang mga iyon. Nang humarap ang lalaki sa direksyon ng kamera na nakatago sa likod ng orasan sa pader, malinaw na nakita ang mukha nito. Si Rico, ang pinsan ni Patricio. Naramdaman ni Divina na tila namuo ang dugo sa kanyang mga ugat. Kaya pala buong akala niya ay naghihirap si Rico at palaging nanghihingi ng tulong at pera. Iyon pala ay nagpapasarap ito sa buhay dito sa mansyon. Nagsimulang magningas ang galit sa dibdib ni Divina. Niloko siya ni Rico ng harap-harapan. Pero hindi pa doon natatapos ang pagguho ng kanyang mundo. Sa recording, umupo si Rico sa upuan, binuksan ang telebisyon, at may tinawag. Mula sa hagdanan, may bumabang isang babae. Nakasuot ang babae ng isang manipis na pantulog na gawa sa seda. Nakalugay ang mahaba nitong buhok. Nang dumaan ang babae sa ilalim ng liwanag ng aranya, naramdaman ni Divina na tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Pamilyar na pamilyar ang mukhang iyon.
Ang mga ngiting iyon na palaging nakikita ni Divina tuwing nagkikita sila para magkape o magsimba tuwing linggo, si Diana. Ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Gumuho ang mundo ni Divina. Si Diana, ang kaibigang palaging yumayakap sa kanya tuwing umiiyak siya sa pangungulila kay Patricio. Si Diana, na palaging nagsasabing magpakatatag siya at tatagan ang kanyang loob. Si Diana na palaging nagdadahilang abala sa pag-aasikaso ng kanyang negosyong botika sa Maynila. Nandito pala siya sa mansyon ni Divina kasama ang pinsan ng kanyang asawa. Sa pantalya, nakita ni Divina na naglakad si Diana palapit kay Rico habang may dalang bandehado na may mga hiniwang prutas at 2 baso ng inumin. Umupo si Diana sa tabi ni Rico. Napakalapit. Masyadong malapit para sa 2 taong magkaibigan o malayong magkamag-anak lang. Inakbayan ni Rico si Diana at isinandal naman ni Diana ang kanyang ulo sa dibdib ni Rico. Nagtatawanan sila, masayang nag-uusap at nilalasap ang bawat pasilidad ng bahay na dapat sana ay isang sagradong alaala para kina Divina at Patricio. Walang kamalay-malay na tumulo ang mga luha ni Divina. Hindi luhang dulot ng lungkot, kundi luhang dala ng labis na galit, pagtataksil at poot. Masyadong masakit ang pandarayang ito. Ang 2 taong pinakaminahal at pinagkatiwalaan niya matapos mawala ang kanyang asawa ay siya palang sasaksak sa kanya ng patalikod sa pinakamalupit na paraan. Nilakasan ni Divina ang lakas ng tunog ng recording. Medyo maingay ang kuha ng mikropono pero sapat na para maintindihan. Narinig niya ang malakas na tawa ni Rico. Napakasarap tumambay dito no Diana, hindi na sayang ang pag-aalaga natin sa lugar na ito. Sabi ni Rico sa recording habang kumukuha ng hiniwang mansanas. Ngumiti si Diana at sinubuan si Rico ng prutas. Siyempre naman, kesa naman ibenta ng palugi ng tangang biyudang iyon ng bahay na ito, mas mabuting tayo na lang ang makinabang. At isa pa, hinding-hindi siya maghihinala. Masyadong inosente ang Divina na iyon. Ang akala niya ay isa kang mabuting pinsan at ako naman ay isang tapat na kaibigan. Naikuyom ni Divina ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang mga salita ni Diana ay tila sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa anumang pisikal na pananakit, tangang byuda. Bulong ni Divina, ginagaya ang sinabi ni Diana habang nanginginig ang boses sa tinding galit. Patuloy siyang nakatitig sa computer, kinakabisa ang bawat detalye ng pagtataksil sa kanyang isipan. Ngunit ang mga sumunod na nangyari sa recording ang nagpamulat kay Divina na ang problemang ito ay hindi lang basta simpleng pangangaliwa o pangangamkam ng ari-arian. May mas madilim pang lihim. Isang bagay na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Tumayo si Rico, nagpalakad-lakad na may seryosong mukha. Hanggang kailan ba tayo magtatago ng ganito? Kailan natin maililipat sa pangalan natin ang titulo? Sawa na akong magkunwaring naghihirap sa harap ni Divina. Tumawa ng mahina si Diana. Isang tawa na napakalamig at nakakakilabot pakinggan. Maghintay ka lang Rico, lahat ng bagay ay may proseso. Nagawa nga nating itumba si Patricio 2 taon na ang nakakalipas nang walang nakakaalam. Tapos sa paglakad lang ng mga papel ay hindi ka makapaghintay. Nanigas si Divina. Parang naubusan siya ng hangin sa loob ng masikip na silid na iyon. Itumba si Patricio nang walang nakakaalam. Anong ibig sabihin ng mga katagang iyon ni Diana? Namato si Divina. Nanlaki ang mga mata sa pagtitig sa pantalya na ngayon ay tila nagpapalabas ng pinaka nakakatakot na pelikula sa buong buhay niya. Pauli-ulit na umaalingaw-ngaw sa tainga ni Divina ang mga salita ni Diana, parang sirang plaka. Nagawa nating itumba si Patricio, 2 taon na ang nakakalipas ng walang nakakaalam. Nanginig ng matindi ang buong katawan ni Divina. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Sa buong panahon na iyon, akala niya at ng buong pamilya ay namatay si Patricio dahil sa natural na atake sa puso. Sinabi ng doktor na normal lang daw iyon dahil may kasaysayan si Patricio ng mataas na taba sa dugo at palaging nagpupuyat sa trabaho. Walang naghinala, walang humingi ng pagsusuri sa bangkay. Tahimik na inilibing si Patricio at buong pusong tinanggap ni Divina ang naging mapait na kapalaran ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang pagtanggap na iyon ay nadurog ng pinong. Binalik ni Divina ng konti ang recording para masiguradong hindi siya nagkakamali ng dinig. Kinuha niya ang aparatong pandinig na nakasabit sa pader at inilagay sa kanyang tainga para mas malinaw niyang mapakinggan ang kanilang pag-uusap. "Huwag mong lalakasan ang boses mo tungkol diyan." Saway ni Rico na bakas ang pag-iingat kahit silang dalawa lang ang naroon.
Kapag may nakarinig sa atin, tapos ang maliligaya nating araw, sino naman ang makakarinig? Ngumisi si Diana. Tumayo siya at nagsali ng tubig sa baso. Napakalayo ng lugar na ito. Hinding-hindi pupunta rito si Divina dahil sa takot at walang pakialam ang mga tao sa paligid. Perpekto ang plano natin. Ang pampasiglang gamot na pinalit ko sa gamot sa puso ni Patricio ay napakabagal umepekto pero sigurado. Walang nakitang lason sa katawan niya, parang ordinaryong pagkabigulang ng puso. Tinakpan ni Divina ang kanyang bibig ng mariin para hindi makawala ang kanyang paghagulgol. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kaya pala, naalala ni Divina na isang buwan bago mamatay ang kanyang asawa, nagreklamo si Patricio na kakaiba raw ang lasa ng kanyang gamot. Mas mapait daw ito. Nang panahong iyon, si Diana ang nagpresentang kumuha ng gamot ni Patricio sa botika dahil nakaratay si Divina dahil sa sakit na tipos. Sabi ni Diana ay pinalitan daw ng botikaryo ang tatak at ginawang murang uri pero pareho lang daw ang epekto. Naniwala naman agad si Divina dahil kaibigan niya ito. Iyon na pala ang simula ng pinlano nilang pagpatay sa kanyang asawa. Ang sarili niyang matalik na kaibigan ang pumatay sa asawa niya. Unti-unti, araw-araw, mismong sa harap ng kanyang mga mata. Nakaramdam ng matinding pagduduwal si Divina. Gusto niyang sumuka, gusto niyang sumigaw. Subalit, biglang nabuhay ang kanyang diwa para iligtas ang sarili. May narinig siyang mahinang ugong ng makina ng sasakyan mula sa labas ng bahay. Napasinghap si Divina. Hinubad niya ang aparatong pandinig at pinakiramdaman ng paligid. Papalakas ng papalakas ang tunog, papalapit sa tarangkahan. Halos kumawala ang puso ni Divina sa bilis ng tibok nito. Tumingin siya sa computer na nakatutok sa labas. Isang puting malaking sasakyan ang huminto roon. Bumaba si Rico mula sa sasakyan para buksan ang tarangkahan. Nandito na sila. Gumuho ang mundo ni Divina dahil sa labis na kaba. Nakaparada ang sasakyan niya mismo sa loob ng bakuran, sa tapat ng pinto. Siguradong makikita ito ni Rico. Isinumpa ni Divina ang kanyang sariling katangahan. Bakit ba hindi niya inisip na iparada ang kotse sa malayo? Wala na siyang kawala, imposibleng lumabas siya ngayon dahil magkakaharap silang tatlo. Malaki at malakas na lalaki si Rico. At kung malalaman nilang nadiskubre na ni Divina ang madilim na sikreto ng pagpatay, siguradong hindi na siya makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Lumingalinga si Divina sa loob ng maliit na lihim na silid. Napakasikip nito, tanging mesa lang at mga kabinet ng mga dokumento ang naroon. Nakatago ang pinto sa likod ng estante sa tanggapan. Kung hindi papasok sa tanggapan si Rico, baka ligtas pa siya. Pero paano kung pumasok sila? Sa pantalya, nakita ni Divina na ipinarada ni Rico ang sasakyan sa tabi mismo ng itim na kotse niya. Bumaba si Rico at Diana na may mga seryosong mukha. Kaninong kotse yan? Tanong ni Rico. Rinig na rinig ang boses niya sa mikropono ng kamera sa labas. Umikot siya sa sasakyan ni Divina at sumilip sa loob. Kotse ito ni Divina. Sigaw ni Diana na bakas ang tinding gulat. Namumutla ang kanyang mukha. Bakit siya nandito? Diba ang sabi niya pupunta siya sa nanay niya sa probinsya? Letse. Mura ni Rico. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Marahil ay naghahanap ng armas o di kaya ay ang kanyang telepono. Hanapin mo siya. Sigurado akong nasa loob lang siya. Wag mong hahayaang makita niya tayo rito. Alam ni Divina na wala na siyang sapat na oras. Mabilis niyang pinatay ang makina para hindi makita ang liwanag mula sa mga awang ng kahoy. Binalot ng matinding kadiliman ang maliit na silid. Tanging mga maliliit na sinag ng liwanag lang mula sa labas ng kwarto ang tumatagos sa mga siwang. Nakaupo si Divina. Nanigas sa isang sulok. Tahimik na nagdarasal at humihingi ng tulong sa may kapal. Narinig niya ang malakas na pagkalabog ng pangunahing pinto na sinipang buksan. Ang mabibigat na yabag ni Rico at ang tunog ng takong ni Diana ay umaalingaw-ngaw sa unang palapag ng bahay. Divina! Divina! Pasigaw na tawag ni Rico. Rinig ang poot sa boses niya. Lumabas ka dyan! Narinig ni Divina ang pagbabagsak ng mga gamit. Hinahalughog nila ang kusina, ang kwarto ng mga bisita, at ang banyo sa baba. Wala siya rito sa baba. Sigaw ni Diana. Tingnan mo sa taas. Tingnan mo sa tanggapan ni Patricio. Halos himatayin si Divina nang marinig ang utos na iyon. Mabilis na umakyat sa hagdan ang mga yabag ng paa. Palapit ng palapit, palakas ng palakas. Pabalya nilang binuksan ang pinto ng tanggapan hanggang sa tumama ito sa pader. Pinigil ni Divina ang kanyang paghinga. Idiniin ang kanyang mga kamay sa dibdib.
Pilit na pinapakalma ang kanyang puso na parang tambol ng digmaan sa sobrang lakas ng tibok sa gitna ng katahimikan. Wala tao. Dinig na dinig ni Divina ang boses ni Rico. Pader na kahoy na lang ang namamagitan sa kanila. Wala siya rito. Tingnan mo sa labas ng bintana. Utos ni Diana. Narinig ni Divina na naglakad papalayo ang mga yabag. Ito na sana ang pagkakataon niya, pero hindi siya makakalabas dahil kailangan niyang dumaan mismo sa harapan nila. Bigla niyang naalala, ang lihim na kwartong ito ay may maliit na lagusan ng hangin na nakakonekta sa kisame. At mula sa kisame, may maliit na daanan palabas patungo sa bubong sa likuran ng bahay. Napakadelikado ng daang iyon, pero wala na siyang ibang pagpipilian, ngunit narinig niyang bumalik sa loob si Diana. Sandali lang Rico, tingnan mo ito. Nagdududa ang boses ni Diana. Iba ang posisyon ng silya ni Patricio. Kaninang umaga bago tayo umalis, inayos ko ito na nakaharap sa bintana. Ngayon nakaharap na sa mesa. Baka hinangin lang, naiinip na sagot ni Rico. Nakasara ng mabuti ang mga bintana. Tanga, may umupo rito kanina lang. Nanggigigil na sabi ni Diana. At tingnan mo, may marka pa ng mga daliri sa manipis na alikabok sa ibabaw ng mesa. Napapikit si Divina ng mariin. Nakalimutan niyang ibalik sa ayos ang silya. Napakatalas talaga ng pakiramdam ni Diana. Nakakatakot. Baka alam niya ang tungkol sa sikretong kwarto. Bigla ang tanong ni Diana. Nanlamig ang buong katawan ni Divina. Kung alam ni Diana o kahit maghinala lang ito tungkol sa silid, katapusan na niya. Anong kwarto? Wala namang nabanggit si Patricio. Naguguluhang sagot ni Rico. Punong-puno ng sikreto si Patricio. Tulungan mo akong itulak ang estanteng ito. Hindi maganda ang kutob ko. Utos ni Diana. Narinig ni Divina na nagreklamo si Rico. Susundan ng tunog ng mabigat na kahoy na pilit hinihila. Naipit na ng tuluyan si Divina. Nakita ni Divina na nagsimulang umuga ang hawakan ng nakatagong pinto. Pilit nilang binubuksan mula sa labas. Salamat na lang at automatikong nakakandado ang pinto mula sa loob at gawa ito sa bakal na binalutan ng kahoy kaya hindi basta-basta masisira. Ang tigas, parang nakapako. Inis na sabi ni Rico matapos piliting hilahin ang kahoy. Kumuha ka ng bareta o martilyo sa bodega sa baba. Bilis, kunin mo. Nag-iisterikong utos ni Diana. Narinig ni Divina ang pagtakbo ni Rico palabas ng kwarto at pababa ng hagdan. Naiwan si Diana na nakatayo mismo sa harap ng pinto. Dinig na dinig ni Divina ang malalim na paghinga nito. Alam ni Divina na ito na ang kaisa-isang pagkakataon niya. Hindi niya pwedeng hintayin si Rico na makabalik na may dalang bareta. Tumingala siya sa itaas, papunta sa maliit na lagusan ng hangin. Habang dinig niya ang pagbabalik ng mga mabibigat na yabag ni Rico paakyat ng hagdan, napatanong si Divina sa sarili, makakalabas pa kaya siya ng buhay sa bahay na ito para ipaghiganti ang kanyang asawa? O dito na rin ba magtatapos ang kanyang kwento? Wala nang oras para mag-isip. Naririnig na ni Divina ang mabibigat na yabag ni Rico paakyat ng hagdan. Bawat hakbang ay tila naghuhukay sa sarili niyang libingan. Gamit ang natitirang lakas na nanggagaling sa matinding takot, umakyat siya sa ibabaw ng mesa ng computer. Nanginginig ang kanyang mga tuhod ngunit pinilit niyang abutin ang takip ng lagusan ng hangin sa kisame. Maingat niya itong tinanggal, iniiwasang gumawa ng kahit anong ingay na magtuturo sa kanyang kinaroroonan. Binuhat niya ang kanyang sarili papasok sa masikip at madilim na espasyo. Pagpasok niya, naramdaman niya ang makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba na dumikit sa kanyang mukha. Sumabit ang laylayan ng kanyang mahabang bestida sa isang nakausling pako. Pinunit nito ang tela, ngunit hindi na niya ininda iyon. Gumapang siya sa loob ng lagusan. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na nagtatago mula sa isang dambuhalang pusa. Sa ibaba, malinaw na malinaw niyang narinig ang pagbabalik ni Rico. Sumigaw ito ng malutong na mura. Kasunod ang nakakabinging kalabog ng bareta na inihampas sa nakatagong pinto ng lihim na silid. Bawat paghampas ay nagpapakaba kay Divina, parang tinatamaan din ang kanyang gulugod. Patuloy siyang gumapang, naghalo ang kanyang mga luha at pawis sa kanyang marungis na mukha. Narating niya ang dulo ng lagusan na nakatapat sa bubong ng sampayan sa likod ng mansyon. Buong lakas niyang sinipa ang mga harang na bakal hanggang sa matanggal ang mga ito. Hinayaan niyang mahulog ang kanyang katawan sa sementadong sahig ng sampayan. Kumirot ng matindi ang kanyang sakong pagbagsak niya, ngunit agad siyang bumangon. Nagsimulang pumatak ang ulan, unti-unting lumalakas.
tinatakpan ang mga ingay ng kanyang pagtakbo. Alam ni Divina na hindi niya makukuha ang kanyang sasakyan. Nasa loob ng kotse ang kanyang bag na naglalaman ng susi. Kailangan niyang tumakbo palayo rito gamit ang sarili niyang mga paa. Bumaba siya sa paikot-ikot na hagdan ng bakal sa likod ng bahay patungo sa gilid ng hardin. Habang nakayuko at nagtatago sa likod ng mga nagtataasang halaman, narating niya ang mas mababang bahagi ng bakod. Nahihirapan man, pinilit niyang akyatin ito. Hindi niya pinansin ang matatalim na tinik ng mga rosas na bumaon at humiwa sa kanyang mga palad hanggang sa magdugo ang mga ito. Nang sumayad ang kanyang mga paa sa lupang nasa labas ng mansyon, tumakbo si Divina ng buong bilis, binabagtas ang madilim at maputik na daan palayo sa lugar na iyon. Hindi siya lumingon. Tumakbo lang siya ng tumakbo hanggang sa maramdaman niyang parang nasusunog ang kanyang mga baga. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, habang basang-basa sa malakas na buhos ng ulan, may kakaibang nangyari sa kanyang loob. Ang matinding takot na kanina ay bumabalot sa kanya ay unti-unting nagbago. Nanigas ito, nanlamig, at nag-anyong isang malalim na pagkauhaw sa paghihiganti. Akala ni Diana at Rico ay nanalo na sila. Akala nila ay nakatakas na ang tangang byuda. Oo nga, at naiwan ni Divina ang kopya ng recording dahil hindi niya ito na-save, ngunit dala-dala niya ang pinakamapanganib na bagay. Ang kaalaman at buong katotohanan sa likod ng kanilang kasamaan. Pinunasan ni Divina ang tubig ulan sa kanyang mukha at sumumpa sa ngalan ng kanyang yumaong asawa. Hindi siya pupunta sa mga pulis ngayon. Masyadong madali iyon para sa kanila. Ang kulungan ay isang napakaluwag na parusa para sa mga mamamatay taong katulad nila. Unti-unti niyang wawasakin ang buhay ng dalawang iyon. Ipaparanas niya sa kanila ang matinding takot, ang kaparehong sakit, bago niya sila tuluyang kaladkarin sa tunay na impyerno dito sa lupa. Nagsisimula pa lamang ang laro, patuloy siyang naglakad sa gilid ng madilim na highway ng Tagaytay, hanggang sa makakita siya ng isang maliit na tindahan na bukas pa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa lamig, nang makiusap siya sa matandang nagbabantay na itawag siya ng tricycle. Hindi siya pwedeng gumamit ng mga sasakyang nahahanap sa internet dahil baka matuntun siya ni Rico. Nagpahatid siya sa isang murang paupahang kwarto sa bayan ng Amadeo, malayo sa pangunahing kalsada at imposibleng mapuntahan ng mga taong sanay sa karangyaan tulad ni Diana at Rico. Pagdating sa maliit at amoy-amag na kwarto, napaupo si Divina sa malamig na sahig. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin ng lumang kabinet. Magulo ang kanyang buhok. Ang kanyang damit ay puno ng putik at punit-punit at namumutla ang kanyang mukha. Ngunit sa likod ng mga mugtong mata na iyon, may nag-aalab na apoy na hindi na kailanman mamatay. Hindi siya papayag na maging biktima na lang habang buhay. Kinagabihan, hindi siya nakatulog kahit isang minuto. Gising na gising ang kanyang diwa. Pinagtagpi-tagpi ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang mga huling araw ni Patricio. Madalas dumaing ang kanyang asawa na bumibilis ang tibok ng puso nito at pinagpapawisan ng malamig tuwing pagkatapos uminom ng gamot. Gusto sana niyang dalhin si Patricio sa ospital, ngunit palaging humaharang si Diana. Sabi nito, kailangan lang daw ng pahinga ni Patricio at mas mabisa raw ang mamahaling halamang gamot na dala niya kaysa sa mga gamot na bigay ng doktor. Ang sarili niyang kaibigan ang pumigil sa kanya na iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Kinaumagahan, sinimulan ni Divina ang kanyang unang hakbang. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay sa Maynila. Nagpunta siya sa palengke at bumili ng mga murang damit sa ukay-ukay para hindi siya makatawag ng pansin. Bumili rin siya ng isang lumang telepono at bagong numero. Ang dati niyang telepono ay tuluyan niyang pinatay at itinago sa pinakailalim ng kanyang bag. Kailangan niyang maging isang multo. Nang makaramdam siya ng sapat na kaligtasan, umarkila siya ng isang lumang sasakyan mula sa isang lokal doon at nagmaneho papunta sa syudad kung saan naroon ang suking botika ng kanyang asawa. Tandang-tanda niya ang sinabi ni Diana sa recording tungkol sa pagpapalit ng gamot. Kailangan niya itong patunayan. Kung totoong may nangyaring palitan, tiyak na may naiwang bakas sa botikang iyon. Walang nagbago sa botika kahit 2 taon na ang lumipas. Pumasok si Divina ng may mabigat na dibdib. Agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng alkohol at mga gamot. Nagdala ito ng kirot dahil naalala niya ang mga panahong palagi siyang bumibili ng reseta para kay Patricio. Sa likod ng kaha, isang nakasalaming lalaki ang abala sa pag-aayos ng mga bitamina. Nakilala niya ito, si Tony, ang katulong ng butikaryo na palaging nag-aasikaso kay Patricio noon. Mabait si Patricio kay Tony at madalas itong bigyan ng malaking tip. Lumapit si Divina,
Pilit na pinapakalma ang sarili kahit nanlalamig ang kanyang mga kamay. Nag-angat ng tingin si Tony at bakas ang pagkagulat nang makita siya. Nakilala pa rin siya nito kahit halatang pumayat siya at may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Magalang na bumati si Tony at kinumusta siya. Sumagot si Divina ng maikli bago dahan-dahang iniba ang usapan. Sinabi niya na kasalukuyan niyang inaayos ang mga dokumento ng kanyang yumaong asawa para sa seguro at napansin niyang may mga nawawalang resibo ng gamot. Nakiusap siya kay Tony kung pwede nitong tingnan ang kasaysayan ng pagbili ni Patricio sa huling buwan bago ito namatay. Nag-alangan si Tony noong una dahil labag ito sa patakaran ng botika. Ngunit nang makita niya ang nagmakaawang mukha ni Divina at maalala ang kabutihan ni Patricio, pumayag din ito. Nagsimulang maghanap si Tony sa kanilang computer ng mga lumang listahan. Isang mahabang katahimikan ang namayani habang nakatitig si Tony sa pantalya. Mahigpit ang hawak ni Divina sa laylayan ng kanyang damit, pigil ang paghinga. Biglang kumunot ang noo ni Tony. May binulong ito sa sarili, sinabing may kakaiba sa nakikita niya. Pilit na nagtanong si Divina kung ano iyon. Iniharap ni Tony ang pantalya para makita niya. Ipinaliwanag ni Tony na sa huling buwan na iyon, pumasok sa sistema ang reseta ng doktor para sa gamot sa puso ni Patricio, ngunit hindi ito kailanman nabili. Kinansela ang pagkuha ng gamot na iyon. Bilang kapalit, may nakatalang pagbili ng isang inangkat na halamang gamot na may napakataas na dosis at mga pampasigla ng katawan sa malaking dami. Natigilan si Divina. Tinanong niya kung sino ang bumili ng mga iyon. Sinubukan ni Tony na alalahanin ang nangyari. Sabi niya, hindi raw si Patricio ang pumunta noon, kundi isang babae na nagpakilalang kamag-anak ng pamilya. Sabi raw ng babae, gusto raw subukan ni Patricio ang alternatibong panggagamot at pumayag na raw ang doktor. Ang totoo, ang halamang gamot na iyon ay may matinding masamang epekto na nagpapabilis sa tibok ng puso. Napakadelikado nito para sa mga may sakit sa puso tulad ni Patricio. Sinabi ni Tony na binalaan niya ang babae, pero nagmatigas ito at naglabas pa ng sulat ng pahintulot na may pirma raw mismo ni Divina. Kumulo ang dugo ni Divina. Kailanman ay hindi siya pumirma ng anumang sulat para sa pagbili ng halamang gamot na iyon. Hiniling niya kay Tony na ipakita ang kopya ng nasabing sulat kung meron pa. Pumasok si Tony sa bodega at matagal bago nakalabas. Bawat minutong lumilipas ay parang isang taon para kay Divina. Sa wakas, bumalik si Tony dala ang isang maalikabok na lalagyan ng mga papel. Kinuha niya ang isang nalulukot na papel. Nanginginig na kinuha iyon ni Divina. Naroon nga ang pangalan at pirma niya, ngunit halatang halata na peke ang kumpas ng panulat. At ang mas nagpatunay kay Divina ay ang petsang nakasulat doon. Sa araw na iyon, nakaratay siya sa ospital dahil sa tipos, kaya imposibleng makagawa siya ng ganoong sulat. Tinanong niya si Tony kung naalala pa nito ang itsura ng babae. Pumikit si Tony para alalahanin ang lumang mukha. Ang sabi niya, maganda ang babae, mahaba ang buhok, napakatamis at nakakumbinsi kung magsalita at napakatapang ng amoy ng pabango nito. Dagdag pa ni Tony, may suot daw itong gintong pulseras na may nakasabit na letrang D. Sapat na ang paglalarawang iyon, si Diana. Ang pulseras na iyon ay mismong regalo ni Divina noong kaarawan ni Diana 3 taon na ang nakakalipas. Hinding-hindi siya pwedeng magkamali. Hindi lang nilason ni Diana ang isipan ni Divina, kundi literal na nilason nito ang katawan ni Patricio sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot na magliligtas sana sa kanyang buhay ng isang lason na dahan-dahang papatay sa kanya. Humingi si Divina ng mga kopya ng lahat ng katibayan at ng peking sulat. Binigay iyon ni Tony na may awa sa mga mata. Tila naintindihan nitong naging bahagi siya ng isang malagim na trahedya nang hindi niya sinasadya. Nagpasalamat si Divina at mahigpit na nagbilin na huwag sasabihin kahit kanino ang pagpunta niya roon. Paglabas ng botika, pumasok si Divina sa inalkilang sasakyan. Nakatitig siya sa mga papel na hawak niya. Ito ang kanyang unang armas, isang malinaw na katibayan ng planadong pagpatay na isinagawa ng napakalinis. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono sa ilalim ng bag at binuhay ito. Agad na pumasok ang daan-daang mensahe at tawag mula kina Diana at Rico. Huminga ng malalim si Divina. Pinakalma niya ang sarili. Oras na para magsimula ang palabas. Pinindot niya ang numero ni Diana para tumawag. Sa ikatlong ring may sumagot sa kabilang linya. Ano kaya ang sasabihin niya sa babaeng pumatay sa kanyang asawa? Naghintay ng 3 pagtunog si Divina bago may sumagot sa kabilang linya. Agad na bumungad ang tinig ni Diana, punong-puno ng pag-aalala at pagkataranta na halatang pilit at gawa-gawa lamang. Divina?
Diyos ko, nasaan ka ba? Kanina pa kami tawag ng tawag sa iyo. Nakita namin ang sasakyan mo sa Tagaytay pero wala ka naman doon. Ano bang nangyari sa iyo? Pumikit si Divina. Inilarawan niya sa kanyang isipan ang taksil na mukha ng kanyang matalik na kaibigan. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng takot at panginginig na naramdaman niya kagabi sa loob ng lagusan ng hangin at isinalin iyon sa kanyang boses. Kailangan niyang maging kapanipaniwala. Kailangan niyang maging ang Divina na mahina at madaling maloko. Diana, natatakot ako. Nanginginig ang boses na sagot ni Divina. Sinasadyang putol-putol ang bawat salita. Pumunta ako sa mansyon kahapon. Gusto ko sanang linisin bago ibenta. Pero pagbaba ko ng sasakyan, bago pa man ako makapasok sa pinto, may nakita ako. Ano? Anong nakita mo? Tumaas ang tono ng boses ni Diana, halatang inuusisa kung ano ang nalaman niya. Si Patricio. Diana, nakita ko ang kaluluwa ni Patricio sa balkonahe. Nakaitim siya, galit na galit ang mukha niya at nanlilisik ang mga mata. Pilit niyang binubuksan ang pinto palabas na parang gusto niya akong sakalin. Sa sobrang takot ko, nanlambot ang mga tuhod ko. Tumakbo ako palabas ng bakuran at iniwan ko na ang sasakyan. Nakisakay ako sa isang truck ng mga magsasaka na may dalang mga gulay hanggang sa makarating ako sa sakayan ng bus pabalik ng Maynila. Hindi ko na nagawang kunin ang mga gamit ko dahil pakiramdam ko ay susundan niya ako. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Alam ni Divina kung ano ang tumatakbo sa isip ni Diana. Alam ng babaeng iyon na matatakutin si Divina, na naniniwala siya sa mga pamahiin at sa mga kaluluwang hindi matahimik. Ang pagbanggit sa nagagalit na kaluluwa ni Patricio ay siguradong magbibigay ng kilabot sa sariling budhi ni Diana. Narinig ni Divina ang isang malalim na pagbuntong hininga ng kaluwagan mula sa kanyang kaibigan. Diyos ko, Divina, guni-guni mo lang iyon dahil sa sobrang pangungulila at pagod. Pero salamat sa may kapal at ligtas ka. Nag-alala kami ng sobra ni Rico. Nagkataon lang na dumaan kami sa Tagaytay, galing sa isang pulong tungkol sa negosyo, kaya namin nakita ang sasakyan mo na nakaparada sa labas ng mansyon. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahalang mag-uwi ng sasakyan mo dyan sa bahay mo sa Maynila. Magpahinga ka na muna at iinom ng pampakalma. Pupuntahan ka namin mamayang gabi. Nagpasalamat ng paulit-ulit si Divina, nagtunog kaawa-awa at walang laban. Nang mamatay ang tawag, ibinato niya ang lumang telepono sa upuan ng sasakyan at nagpakawala ng isang malamig at mapait na halakhak. Nakagat na nila ang pain. Akala ng mga hangal na ito ay ligtas pa rin ang kanilang madilim na sikreto. Akala nila ay naniwala na naman nila ang tangang byuda. Bumalik si Divina sa kanyang tahanan sa Maynila. Malaki at tahimik ang bahay na iyon. Agad siyang naligo para hugasan ang mga natuyong putik at dumi sa kanyang katawan, kasabay ng paghugas sa huling bakas ng kanyang kahinaan. Nagbihis siya ng isang simpleng kasuotan pambahay na malinis at maayos. Umupo siya sa sala at tahimik na naghintay sa pagdating ng kanyang mga kaaway. Bandang 8:00 ng gabi, tumunog ang kampanilya ng kanilang tarangkahan. Dumating sina Diana at Rico lulan ng sasakyan ni Divina. Pumasok sila sa bahay na may mga mukhang pininturahan ng pekeng pag-aalala at awa. Si Rico, ang lalaking nakita niyang humahalakhak habang kumakain ng prutas sa mansyon, ay umaarte ngayon bilang isang tagapagtanggol na pinsan. Pinagsabihan pa nito si Divina nang mahinahon na wag na raw babalik sa mga malalayong lugar ng mag-isa dahil napakadelikado. Umupo si Diana sa tabi ni Divina, hinawakan ang kanyang mga kamay at banayad na hinagod ang kanyang mga braso. Ang dampi ng mga kamay ni Diana ay pakiramdam ni Divina ay parang mga gumagapang na linta sa kanyang balat. Nandidiri siya hanggang sa kanyang mga buto, ngunit pinilit niyang ngumiti ng matamlay at magpasalamat. Nang magpaalam si Diana na pupunta sa kusina para ipagtimpla ng mainit na tsaa si Divina, sinimulan na niya ang unang hakbang ng paghihiganti. Sinadya niyang mag-iwan ng isang ordinaryong kayumangging sobre sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala, tapat na tapat sa inuupuan ni Rico. Walang laman ang sobreng iyon, ngunit sa labas nito ay may nakasulat gamit ang makapal at pulang panulat. Saksi, 12 ng Agosto. Iyon ang eksaktong petsa ng kamatayan ni Patricio. Napako ang tingin ni Rico sa sobre. Nakita ni Divina mula sa gilid ng kanyang mga mata kung paano nanigas ang buong katawan ng lalaki. Namutla ang mukha nito at dahan-dahang nag-angat ng tingin kay Divina na may halong pagdududa at matinding kaba. Nagkunwari si Divina na walang napapansin. Abala siya sa paghahanap ng pamunas sa kanyang bag. Ano ito, Divina?
Tanong ni Rico. Rinig na rinig ang panginginig sa boses nito habang nakaturo ang nanginginig na daliri sa sobre. Lumingon si Divina na may inosenteng mukha. Ay, iyan ba? Hindi ko rin alam. Nakita ko lang iyan kaninang umaga sa lalagyan ng sulat sa labas ng tarangkahan. Hindi ko pa nabubuksan. Baka mga babayarin lang sa kuryente o tubig. Bakit, Rico? May problema ba? Agad na binawi ni Rico ang kanyang kamay at pilit na itinago ang kanyang pagkataranta. Wala naman. Kakaiba lang ang kulay ng panulat na ginamit. Nang bumalik si Diana, bitbit ang mainit na tsaa. Pasimpleng ginuso ni Rico ang sobre sa mesa. Kumunot ang noo ni Diana at binasa ang nakasulat. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa mga pisngi ng babae. Ang kaninang mainit at mapag-arugang paligid na puno ng pagpapanggap ay biglang napalitan ng malamig at nakakasakal na tensyon. Ninamnam ni Divina ang bawat segundo ng kanilang pananahimik. Nakita niya ang butil-butil na malamig na pawis na namumuo sa noo ni Rico. Alam niyang pag-uwi ng dalawang ito, hindi na sila makakatulog ng mahimbing. Hindi pa doon natapos si Divina. Nang makaalis na ang dalawa, kinuha niya ang bagong telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe sa numero ni Rico. Isang mensahe na siguradong wawasak sa natitira nilang katinuan. Mapait ang gamot, hindi ba? Nakita ko kayo sa botika. Agad niyang pinatay ang telepono matapos maipadala ang mensahe. Inisip niya ang matinding gulo na nangyayari ngayon sa loob ng sasakyan ng dalawa. At hindi nga siya nagkamali. Habang binabagtas ni Rico at Diana ang madilim na kalsada pabalik sa kanilang tinitirhang gusali, halos ibangga ni Rico ang sasakyan sa gilid ng daan nang mabasa ang mensahe. Ipinakita niya ito kay Diana. Pulang-pula ang mukha ni Rico dahil sa magkahalong galit at labis na takot. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nakakaalam? Sigaw ni Rico habang hinahampas ang manibela. Hinablot ni Diana ang telepono. Nagpapalipat-lipat ang kanyang mga mata sa pagbasa ng maikling mensahe. Hindi pwede. Walang ibang nakakaalam nito. Binayaran ko na ng malaki ang tagabantay sa botikang iyon para manahimik. Baka nagtaksil ang lalaking iyon at humihingi ng dagdag na pera. O baka naman alam na ni Divina ang totoo. Paratang ni Rico. Lumalabas na ang pagiging praning. Imposible iyan! Nakita mo naman siya kanina. Mukha siyang baliw na takot sa multo ni Patricio. Mabilis na sagot ni Diana, kahit halatang nanginginig din ang kanyang boses. Ibang tao ito. May isang taong nakakaalam ng ginawa natin at pinagbabantaan tayo para pinirahan. Nagsimula ang isang matinding pagtatalo sa loob ng sasakyan. Sinisi ni Rico si Diana sa pagiging pabaya nang bumili ito ng lason, habang sinisi naman ni Diana si Rico sa pagiging duwag at praning. Ang kanilang alyansa na nabuo dahil sa kasakiman ay unti-unti nang nabibiyak. Ang takot ang pinakamabisang lason para sirain ang katapatan ng mga makasalanan. Pareho sila ng naisip. Kailangan nila ng malaking halaga ng pera sa lalong madaling panahon. Gagamitin nila ang pera para bayaran at patahimikin ang nagpapadala ng banta, o di kaya ay gagamitin nila itong pondo para tumakas papunta sa ibang bansa kapag lumala ang sitwasyon. Ang tanging naiisip nilang pagkukuhanan ng yaman ay ang mga gintong bariles na itinatago ni Patricio sa likod ng mga pader ng mansyon sa Tagaytay. Madalas itong ipagmalaki ni Patricio noong nabubuhay pa ito. Isang lihim na taguan ng yaman para sa kinabukasan sana nilang mag-asawa. Nang gabing iyon din, nagdesisyon silang bumalik sa Tagaytay. Pinaandar ni Rico ang sasakyan ng napakabilis. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Mabigat at nakakapaso ang hangin sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa mansyon, kakaiba ang ihip ng hangin. Bumabagsak ang malakas na ulan na sinasabayan ng matutulis na kidlat at nakakabinging kulog. Ang makapal na hamog ay tila mga kamay na pilit yumayakap sa buong paligid. Ang mga magagandang rosas sa hardin ay mukhang mga patak ng dugo sa gitna ng kadiliman. Pabalya at sa pilitang binuksan ni Rico ang pangunahing pinto at mabilis na binuhay ang lahat ng ilaw sa unang palapag. Ayaw niyang may makitang madilim na sulok. Ngunit hindi nila alam, kanina pa nakarating doon si Divina. Alam ni Divina kung paano gumalaw ang mga taong sakim. Ang pagkauhaw sa pera ang palaging magdadala sa kanila pabalik sa lugar kung saan nakatago ang yaman. Dumaan si Divina sa lihim na pinto sa likod ng bahay, na tila ba isang anino. Ngayon, nakaupo siya sa loob ng masikip na lihim na silid sa ikalawang palapag. Hawak niya ang makapangyarihang pangkontrol ng buong sistema ng mansyon. Isang makabagong sistema na ipinakabit ni Patricio noon na hindi kailanman naintindihan kung paano gamitin ni Rico at Diana. Sa ibaba,
Nagsimula nang maghanap ang dalawa. Kumuha si Rico ng isang malaking martilyo at nagsimulang pukpukin ang pader malapit sa lutuan ng apoy. Naghahanap ng guwang na tunog na magtuturo kung saan nakatago ang kahadeyero. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagpukpok sa buong kabahayan. Habang abala ang dalawa sa pagtatalo kung saang bahagi ng pader dapat maghanap, sinimulan na ni Divina ang kanyang laro. Pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang harapan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa unang palapag. Binalot ng matinding kadiliman sina Rico at Diana. Napasigaw sa gulat si Diana at napatago sa likod ni Rico. Nagmura ng malutong si Rico. Nanginginig na kinapa ang kanyang telepono para buksan ang ilaw nito. Nawalan lang ng kuryente dahil sa bagyo. Huwag kang mag-inarte diyan. Bulyaw ni Rico kahit na ang sarili niyang boses ay nangangatal. Hahanapin ko ang makina para sa kuryente. Bago pa man makahakbang si Rico, may narinig silang kakaibang tunog. Mula sa itaas, sa mismong silid tulugan ng mag-asawa, dahan-dahang tumugtog ang isang malumanay na musika. Isang lumang tugtugin na palaging pinapakinggan ni Patricio tuwing hapon habang umiinom ng kape. Ang musika ay napakalinaw na umaalingaw-ngaw sa gitna ng malamig at madilim na gabi. Nanlamig ang buong katawan ni Diana. Mahigpit siyang kumapit sa braso ni Rico, nanlalaki ang mga mata sa matinding gulat at kilabot habang nakatingin sa madilim na hagdanan. Sino ang nagpatugtog nito? Sino ang nagpatugtog nito? Tanong ni Diana, na halos mabulunan na sa sarili niyang laway. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Rico dahil sa labis na takot. Baka nagkaroon lang ng problema sa kawad ng kuryente kaya kusang tumunog ang kagamitang pangmusika, sagot ni Rico. Pilit na naghahanap ng lohikal na paliwanag, kahit na ang kanyang mga tuhod ay halos mag-umpugan na sa panginginig. Kailangan nating tingnan sa itaas. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kahit labag sa kalooban, napilitang sumunod si Diana. Bawat paghakbang nila sa hagdanang gawa sa kahoy ay lumilikha ng mahinang lagitgit na mas lalong nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Ang mga anino nila na nakapaskil sa pader dahil sa liwanag ng telepono ay tila mga halimaw na naghihintay na lumamon sa kanila. Pagsapit nila sa ikalawang palapag, unti-unting nangibabaw ang isang napakapamilyar na amoy. Amoy ng kahoy ng sandalo na may halong sariwang dahon ng menta. Iyon ang natatanging amoy ni Patricio. Napakatapang ng halimuyak na para bang kapapahid lang ng pabangong iyon ng isang taong naglakad sa pasilyong iyon ilang segundo lang ang nakakalipas. Tinikman ni Diana ang sariling luha. Rico, amoy niya ito. Amoy ito ni Patricio. Nandito siya para kunin tayo. Tumahimik ka! Tira-tirang amoy lang iyan ng mga lumang gamit niya. Bulyaw ni Rico. Bagaman tumutulo na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sinipa ni Rico ang pinto ng pangunahing silid tulugan hanggang sa bumukas ito ng maluwang. Walang tao. Walang kahit anong figura sa loob ng madilim na kwarto. Biglang huminto ang tugtog ng klasikong musika na tila ba sinadya itong patayin ng sakto sa pagbukas ng pinto. Bumalot ang nakakabinging katahimikan. Ngunit ang kanilang mga mata ay napako sa gitna ng silid. Ang silyang tumba-tumba na yari sa sulihiya na palaging inuupuan ni Patricio habang nanonood ng paglubog ng araw ay kusang gumagalaw. Umuugoy ito ng mabagal at tuloy-tuloy, lumilikha ng mahinang tunog na parang may isang taong komportableng nakaupo roon at pinapanood sila. Isang matinis na tili ang kumawala sa bibig ni Diana. Binitawan niya si Rico at kumaripas ng takbo pababa ng hagdan, hindi na inalintana kung madapa man siya sa dilim. Sinubukan ni Rico na magmatapang. Itinaas niya ang martilyong hawak niya at itinutok sa walang lamang upuan. Lumabas ka kung sino ka man! Huwag mo akong daanin sa mga pananakot na ganito! Sigaw niya sa kawalan. Ngunit isang malakas na ihip ng hangin mula sa labas ang nagpadabog sa bintana at doon na tuluyang gumuho ang huwad na tapang ni Rico. Tumalikod siya at tumakbo sumunod kay Diana. Pagdating nila sa hapagkainan sa unang palapag, nadatnan ni Rico si Diana na nakasalampak sa sahig at nakaturo sa ibabaw ng mesang salamin. May isang malaking puting sobre na nakapatong doon. Imposibleng hindi nila iyon nakita kanina dahil dumaan sila roon bago maghanap sa mga pader. Kinuha iyon ni Rico habang naghahabol ng hininga. Nilalaman nito ay isang kopya ng pagsusuri sa bangkay. Isang peking dokumento na ginawa ni Divina na mukhang opisyal na galing sa ospital. Sa ibabang bahagi, nakasulat ng malinaw gamit ang pulang tinta, sanhi ng kamatayan, lason mula sa halamang gamot. May saksi sa ginawang krimen. Nabitawan ni Rico ang papel. Napaluhod si Diana nang mabasa ang nakasulat.
Alam nila kung anong lason ang ginamit natin. Umahagulgol na sabi ni Diana. Kailangan na nating umalis dito. Ngayon na, hindi ito gawa ng kaluluwa. Bulong ni Rico, nanlilisik ang mga mata habang kinakaladkad si Diana patayo. Walang multong marunong mag-imprenta ng papel. May tao rito, pinag-iisahan tayo. Tumakbo si Rico papunta sa pangunahing pinto at pilit itong binuksan, ngunit matigas ang hawakan. Nakakandado ito mula sa labas. Sinubukan niya ang mga bintana sa kusina, ngunit ayaw rin nitong gumalaw. Walang ano-ano. Narinig nila ang malakas na pag-ugong ng mga makina. Ang mga makakapal at automatikong harang na bakal na ipinakabit ni Patricio para sa kaligtasan laban sa mga magnanakaw ay sabay-sabay na bumaba, tinatakpan ang lahat ng pinto at bintana. Isang malakas na lagutok ang hudyat na tuluyan na silang nakulong. Para silang mga dagang nahulog sa isang malaking patibong. Mula sa mga nakatagong butas ng tunog sa kisame, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na halakhak. Ang masayang tawa ni Patricio na ni-record noong nabubuhay pa ito habang nakikipagbiruan kay Divina. Kung dati ay nagbibigay ito ng saya, ngayon ay parang patalim itong humihiwa sa kanilang mga budhi. Magdamag silang nagtago sa isang sulok ng sala, nakayakap sa sarili, walang tulog, at patuloy na binabagabag ng tunog ng kulog at takot sa hindi nakikitang kalaban. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw, kusang umangat ang mga harang na bakal eksakto 6:00 ng umaga, sumusunod sa programang inilagay ni Divina sa sistema ng bahay. Nang makita ang siwang ng liwanag, agad na kinaladkad ni Rico si Diana palabas. Wala na silang pakialam sa mga ginto o yaman. Ang tanging gusto nila ay makatakas ng buhay palayo sa isinumpang mansyon na iyon. Ngunit ang gabi ng matinding takot ay may binagong malaki sa kanilang dalawa. Ang pagtitiwala nila sa isa't isa ay tuluyan ng naging abo. Habang bumibiyahe sila pabalik ng Maynila, lihim na nag-iisip ng sariling plano si Diana. Napagtanto niyang masyadong padalos-dalos at mahina ang pag-iisip ni Rico kapag naiipit sa sitwasyon. Kung patuloy siyang sasama sa lalaking ito, tiyak na pareho silang mabubulok sa kulungan. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya. Naalala niya ang tunay na titulo ng lupa ng mansyon na lihim niyang ninakaw mula sa taguan ni Rico noong nakaraang linggo. Ang ibinigay niya kay Rico ay isang napakagandang peke. Ang orihinal ay nasa loob ng kanyang bag. Gumawa siya ng mensahe para sa isang mayamang negosyante na kilala sa pagbili ng mga nakaw o palihim na ari-arian. Nakipagkasundo siyang makipagkita sa isang lumang imbakan sa labas ng syudad upang ibenta ang titulo ng palugi kapalit ang mabilis na pera. Plano niyang kunin ang pera at sumakay ng eroplano palabas ng bansa kinagabihan din. Iniiwan si Rico para harapin ang mga kasalanan nilang dalawa. Walang kamalay-malay si Diana na binabasa ni Divina ang bawat salitang itinatipan niya. Sa pamamagitan ng programang inilagay ni Divina sa telepono ni Rico, noong minsan niya itong mahiram ng palihim, alam niya ang bawat kilos ng dalawa. Nakangiting malamig si Divina habang nakaupo sa kanyang sala. Ito na ang hudyat. Oras na para pag-awayin ang dalawang asong ulol. Nagpadala si Divina ng isang hindi kilalang mensahe sa numero ni Rico. Ang mensahe ay maikli ngunit nakakamatay. Ibinebenta na ng kasabwat mo ang natitirang yaman ninyo para takasan ka. Nasa lumang imbakan siya papuntang norte. Makikipagkita sa mamimili. Huwag mong hayaang nakawin niya ang huling alas mo. Nang tumigil ang sasakyan sa isang pulang ilaw ng trapiko, nabasa ni Rico ang mensahe. Nanlaki ang kanyang mga mata na punong-puno ng pagod at galit. Lumingon siya kay Diana na nagkukunwaring natutulog sa upuan ng pasahero. Walang sabi-sabing hinablot ni Rico ang bag ni Diana. Napasigaw sa gulat ang babae at pilit na inagaw ang kanyang gamit. Anong ginagawa mo, Rico? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Diana. Ibinuhos ni Rico ang laman ng bag sa kanyang kandungan. Nahulog ang isang makapal na sobreng kayumanggi. Nang buksan niya ito, nakita niya ang orihinal na titulo ng lupa na may selyo. Namula ang buong mukha ni Rico. Umusok ang kanyang ilong sa sobrang poot. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Diana na nagpabagsak sa kanya sa gilid ng upuan. Nalalasahan ni Diana ang sarili niyang dugo. Plano mo pala akong iwan, ha? Papatayin mo muna ako bago mo makuha ang pera. Sigaw ni Rico. Mabilis niyang inikot ang manibela at pinaharurot ang sasakyan patungo sa direksyon ng lumang imbakan. Wala na sa katinuan si Rico. Nagmamaneho siya na parang isang demonyo, sumisingit sa mga kalsada na halos bumangga sa ibang mga motorista. Umiiyak at nagmakaawa si Diana na ibaba siya, ngunit nakakandado ang lahat ng pinto.
Pagdating nila sa maputik at abandonadong lugar ng lumang imbakan, may nakaparadang isang itim na kotse roon. Ito ang kotse ng inupahang tao ni Divina na nagpapanggap bilang mamimili. Inakala ni Rico na ito ang mga taong kukuha ng titulo. Kinaladkad niya si Diana pababa ng sasakyan habang ang babae ay nagpupumiglas at sumisigaw ng saklolo. "Nasaan ang kikitain mo? Nasaan ang pera?" Nanggagalaiting inalog ni Rico si Diana. Kumuha si Rico ng isang mabigat na bakal na pamalo mula sa likod ng sasakyan at naglakad palapit sa itim na kotse, handang manakit ng kahit sino. Ito ang naging pagkakataon ni Diana. Nang makita niyang nakatalikod si Rico, buong lakas niyang itinulak ang lalaki, dahilan para mawalan ito ng balanse. Tumakbo si Diana pabalik sa sasakyan at sumampa sa upuan ng tsuper. Agad niyang ikinandado ang mga pinto at binuhay ang makina. Nang mapansin ni Rico na tatakasan siya, tumakbo siya pabalik at walang awang inihampas ang bakal na pamalo sa salamin ng bintana. Mabasag ang salamin at tumalsik ang mga bubog sa mukha at braso ni Diana. Sa sobrang gulat at kaba, naapakan ni Diana ng madiin ang silinyador. Biglang umarangkada ang sasakyan at halos masagasaan si Rico na napatalon sa putikan. Hindi sumuko si Rico. Nakita niya ang isang lumang sasakyang pangkargamento na nakaparada sa gilid ng imbakan, na iwang nakasuksok ang susi. Isa itong sinadyang patibong na inihanda ng tauhan ni Divina. Sumakay si Rico at mabilis na hinabol ang papalayong sasakyan ni Diana. Nagsimula ang isang madugong habulan sa tahimik na kalsada papalabas ng syudad. Walang pakialam si Diana sa pagmamaneho. Ang gusto lang niya ay makalayo sa halimaw na humahabol sa kanya. Sa isang matalim na liko, dahil sa bilis ng takbo at sa madulas na kalsada, nawala ng kontrol si Diana. Umikot ang kanyang mamahaling sasakyan, bumangga sa sementadong harang ng kalsada at nagpagulong-gulong bago tuluyang bumagsak at sumalpok sa isang malaking puno ng mangga. Umusok ang unahan ng sasakyan. Nayupi ang bakal na parang lata. Huminto si Rico sa likuran ng naaksidenteng sasakyan. Bumaba siyang may hawak pa ring bakal na pamalo, humihingal at may demonyong ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa wasak na sasakyan. Buhay pa si Diana. Naipit ang kanyang katawan sa manibela. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng gasgas at dugo, at pakiramdam niya ay nadurog ang kanyang mga tadyang sa lakas ng pagkakabangga. Nang makita niya si Rico na papalapit, umungol siya ng tulong at awa, ngunit humalakhak lamang si Rico. "Tatakasan mo ako. Tayong dalawa ang nagsimula nito. Tayong dalawa rin ang magtatapos. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno." Akmang ihahampas na ni Rico ang bakal nang bigla siyang makarinig ng papalapit na wangwang. Ang tunog ng sasakyan ng mga alagad ng batas ay sunod-sunod at mabilis na lumalakas. Si Divina ang tumawag sa kanila, isinumbong ang nangyaring karahasan at aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Hindi siya pwedeng mahuli rito na may hawak na armas at may dugo ang kasama. Kinabahan siya. Sa kanyang naguguluhang isip, isa lang ang alam niyang lugar na ligtas at may makakapal na pader para pagtaguan. Ang mansyon. Pilit niyang hinila si Diana mula sa nayuping sasakyan. Hindi pinansin ang matinding hiyaw ng sakit ng babae habang nababali lalo ang mga tadyang nito. Kinaladkad niya ito papasok sa lumang sasakyang pangkargamento at pinaharurot ito pabalik sa paakyat at liku-likong kalsada ng Tagaytay. Umiiyak si Diana sa sobrang sakit. Naliligo sa sarili niyang dugo habang si Rico ay nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa daan, pilit na tinatakasan ng batas. Pareho nilang hindi alam na ang pagbabalik nila sa mansyon ay hindi isang pagtakas, kundi isang pagpasok sa pinakasentro ng patibong ni Divina. Ano ang naghihintay sa dalawang taksil na ito sa pagbabalik nila sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang kasamaan? Ang lumang sasakyang pangkargamento ay tila isang naghihingalong hayop na umuungol habang pilit nitong binabagtas ang matarik na daan pabalik sa mansyon sa Tagaytay. Ang makina nito ay nagbubuga ng makapal at itim na usok na sumasabay sa malamig at mamasamasang hangin ng kabundukan. Sa upuan ng pasahero, nakabaluktot si Diana habang walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bawat pag-alo ng kalsada ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may mga bubog na tumutusok sa kanyang mga baga sa bawat pagkuha niya ng hininga. Wala na ang Diana na palaging nakasuot ng mamahaling alahas at pira-pirasong sutla. Ang babaeng naroon ngayon ay isang duguang bilanggo ng sarili nitong kasakiman, habang si Rico naman ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan. Mahigpit ang kanyang hawak sa manibela,
Nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa dilim ng kalsada. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang ginto, ang mga gintong bariles na magiging tulay niya palabas ng bansa. Naniniwala siya na kapag nakuha niya ang yaman, mabibili niya ang batas, mabibili niya ang katahimikan, at mabibili niya ang kanyang kalayaan. Para sa kanya, ang mansyon na iyon ang kanyang huling kuta. Pagsapit nila sa tarangkahan, hindi na nag-abala si Rico na iparada ng maayos ang sasakyan. Ibinangga niya ito sa ilang mga nakatanim na rosas, walang pakialam kung madurog man ang mga paboritong bulaklak ni Patricio. Bumaba siya ng nagmamadali, umikot sa kabilang pinto, at walang awang hinila si Diana pababa. Napatili sa sakit ang babae, nang maramdaman niyang tila mapupunit ang kanyang balikat. Kinaladkad siya ni Rico papasok sa pangunahing pinto ng mansyon. Iniiwan ang mga bakas ng dugo at putik sa makinis na marmol na sahig. Agad na ikinandado ni Rico ang pinto mula sa loob. Kumuha siya ng mga mabibigat na upuang gawa sa nara at itinumpok iyon sa may pintuan upang maging harang. Sinigurado niyang walang makakapasok, maging ang mga alagad ng batas. Binuhay niya ang lahat ng ilaw na maaaring buksan. Iniwan niya si Diana na nakasalampak sa sahig ng sala habang patuloy na umuungol sa matinding sakit. Tumakbo si Rico papunta sa pader na malapit sa lutuan ng apoy. Ito ang pader na madalas titigan ni Patricio noong nabubuhay pa ito. Ang pader kung saan palaging ipinagmamalaki nitong may nakatagong yaman para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kumuha si Rico ng isang mabigat na maso mula sa bodega. Huminga siya ng malalim, itinaas ang maso, at buong lakas na inihampas iyon sa makinis na pader. Isang nakakabinging kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagliparan ang mga alikabok at pinong semento. Muling inihampas ni Rico ang maso, at isa pa, hanggang sa mabutas ang pader. Wala siyang pakialam kung masira man ang magandang disenyo ng bahay. Ang tanging naririnig niya ay ang kalampag ng bakal sa bato. Umubo si Diana dahil sa kapal ng alikabok na pumapasok sa kanyang sugatang baga, ngunit hindi siya pinansin ni Rico. Matapos ang ilang minutong walang patid na paghampas, tumunog ang maso nang may tamaan itong matigas na bakal. Kuminang ang mga mata ni Rico. Binilisan niya ang pagtanggal sa mga natitirang semento hanggang sa tumambad sa kanya ang isang itim at makapal na kahadeyero. Nakatanim ito ng malalim sa pader. Nakangiti si Rico na parang isang baliw. Sa wakas, ang kanyang kalayaan ay nasa harap na niya. Ngunit nawala ang kanyang ngiti nang makita niya ang kandado nito. Hindi ito pangkaraniwang susian. Isa itong makabagong kandado na nangangailangan ng 6 na numero upang mabuksan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Rico. Pinindot niya ang kaarawan ni Patricio. Tumunog ang kaha ng isang mahabang babala na ibig sabihin ay mali ang numerong inilagay. Pinindot niya ang araw ng kamatayan nito. Mali pa rin. Rico, tama na iyan. Umiiyak na pakiusap ni Diana mula sa sahig. Mamamatay na ako sa sakit. Tulungan mo ako. Tumahimik ka! Sigaw ni Rico. Nanlilisik ang mga mata na lumingon sa kanya. Ano ang numero? Sabihin mo sa akin. Palagi kayong nag-uusap ni Divina. Sigurado akong nabanggit niya sa iyo kung ano ang mahalagang araw para sa kanila. Mag-isip ka kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo rito. Ngayon din. Takot na napapikit si Diana. Pinilit niyang kalkalin ang kanyang mga alaala sa gitna ng matinding kirot sa kanyang katawan. Naalala niya ang isang hapon na nag-uusap sila ni Divina habang umiinom ng kape. Masayang nagkukwento si Divina tungkol sa kung gaano karomantiko si Patricio. Ang araw daw na hinding-hindi makakalimutan ng asawa nito ay ang araw na nagtapat ito ng pag-ibig sa gitna ng malakas na ulan sa parke ng Luneta. Pebrero 14, taong 1997, nahihirapang bulong ni Diana. Araw ng mga puso. 0, 2, 1, 4, 9, 7. Mabilis na pinindot ni Rico ang mga numero sa tipaan ng kaha. 0, 2, 1, 4, 9, 7. Isang maikling katahimikan ang namayani, kasunod ang isang mahinang lagitik. Umilaw ng berde ang makina, at dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan ng kaha. Napahalakhak si Rico sa sobrang tuwa. Lumuhod siya sa harap ng kaha, handa nang salubungin ang kislap ng mga ginto. Ngunit pagbukas niya ng tuluyan sa pintuan, walang gintong bariles na tumambad sa kanya, walang mga nakabalot na pera, walang mga mamahaling alahas. Ang tanging naroon ay isang maliit at makabagong pantalyang kasing laki ng isang aklat, at ito ay nakabuhay. Sa gitna ng pantalyang iyon, malinaw na malinaw ang mukha ni Divina.
Nakaupo si Divina sa isang komportabling upuan, nakasuot ng itim at matalim na nakatitig ng tuwid sa kanya. Maligayang bati, Rico. Kalmadong sabi ni Divina mula sa pantalya. Rinig na rinig ang kanyang boses sa buong sala dahil nakakonekta pala ang maliit na kagamitan sa mga nagawa mo ring mabuksan. Pero sayang, huli ka na ng 2 taon. Ang lahat ng yaman na hinahanap mo ay matagal ko nang inilipat sa isang pundasyon para sa mga naulila 2 araw pagkatapos ninyong patayin ang asawa ko. Umungal si Rico sa matinding galit. Kinuha niya ang pantalya at buong lakas na inihampas iyon sa sahig hanggang sa madurog ang salamin nito. Nalinlang siya. Pinaglaruan siya ng babaeng itinuring niyang mangmang. Napagtanto niya na kung nakakapagsalita si Divina ng direkta sa kanya, ibig sabihin ay nasa loob lamang ito ng mansyon. Hahanapin kita! Papatayin kita! Sigaw ni Rico, dinampot ang bakal na pamalo at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari. Gusto na lang niyang makita ang dugoang katawan ni Divina. Nang makarating siya sa gitna ng hagdan, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid at napalitan ng isang napakaliwanag na puting ilaw na tumama ng direkta sa kanyang mga mata. Nasilaw si Rico at napatakip ng kanyang mukha. Pagbaba niya ng kanyang kamay, nakita niya si Divina na nakatayo sa pinakatuktok ng hagdan. Kalmado, walang bakas ng takot at may hawak na isang maliit na pangkontrol. Tapos na ang laro ninyo. Rico, malamig na sabi ni Divina. Ibinaba niya ang pangkontrol. Nakita mo ba ang mga maliliit na pulang ilaw sa mga sulok ng kisame? Hindi lang ito simpleng mga nakatagong kamera. Konektado ito sa malawak na sapot ng impormasyon. Ang lahat ng ginawa mo, ang paghampas mo sa pader, ang pag-amin mo kanina sa pagpatay, ang mga iyak ni Diana. Lahat iyon ay kasalukuyang pinapanood ng buong angkan ni Patricio, ng mga abogado natin at ng mismong kapulisan. Nanigas si Rico sa kanyang kinatatayuan. Tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumulo sa kanyang likuran. Hindi ito maaari. Bago pa man makapagsalita si Rico, narinig nila ang sunod-sunod at nakakabinging wangwang ng mga sasakyan mula sa labas ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga salamin ng bintana, nagbibigay ng kakaibang kulay sa madilim na sala. Narinig nila ang malalakas na boses na nag-uutos na buksan ang tarangkahan, kasunod ang pagkalabog ng mga mabibigat na sapatos ng mga alagad ng batas. Bumagsak ang bakal na pamalo mula sa mga kamay ni Rico. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa mismong hagdan. Sa ibaba, umiiyak ng malakas si Diana, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang tapos na ang kanyang maliligayang araw at sa malamig na rehas na siya mabubulok. Walang ginawa si Divina, kundi ang panoorin kung paano gibain ng mga pulis ang pinto at dambahin si Rico. Nakita niya kung paano ilagay sa higaan ng mga manggagamot si Diana at pusasan ang mga nanginginig na kamay nito. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon sa Tagaytay, na dating nababalot ng puot at takot ay napuno ng liwanag. Wala na ang mga mabibigat na harang. Wala na ang mga pader na may nakatagong kahadeyero. Sa halip, ang malaking bulwagan ay napuno ng mga maliliit na silya, mga makukulay na aklat at masisiglang boses ng mga bata. Sa labas ng tarangkahan, may isang malaking karatula na gawa sa kahoy, bahay ampunan ni Patricio. Nakatayo si Divina sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa gitna ng mga namumukadkad na rosas. Ang hardin ay mas lalong naging maganda at luntian. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang sariwang hangin na wala ng bahid ng sakit at pagtataksil. Nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Napanatag na ang kaluluwa ng kanyang asawa. Ngunit habang umiihip ang malamig na hangin ng hapon, may isang katanungang naiwan sa kanyang isipan na patuloy na bumabagabag sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Hanggang saan nga ba kayang dalhin ng kasakiman ng isang tao? At sa pagtatapos ng paghihiganti, tunay nga bang nawawala ang mga multo ng nakaraan o naghihintay lamang sila ng bagong biktima sa dilim?